Siya ang lalaking nakaligtas sa dalawang magkasunod na pagsabog noon sa Japan. Siya si Tsutomu Yamaguchi, 29 years old, na isang marine engineer for Mitsubishi noong 1945, and alam nyo naman kung ano yung nangyayari sa panahon na yan. Ito yung panahon na naghahasikan ng lagim yung mga Hapon sa iba't ibang mga bansa and gumagawa nga sila ng mga kahayupan kung saan dito nga sila babawian ng Amerika. Ayun nga lang, hindi mga sundalo yung aatakihin nila, kundi mga inosenteng tao. August 6, 1945, nagpunta si Tsutomu sa Hiroshima para magtrabaho. Normal na araw nga lang yon, pero maya-maya lang, dito nga sila biglaang matatakot nang may malaking pagsabog na mangyari at dito na nga tumilapon si Tsutomu. Nagsak kasi ng Amerika mula sa isang eroplano yung tinawag nga nilang Little Boy na tumapos nga agad sa 140,000 na tao. Yung iba ay literal na naging abo at naging anino na nga lang, and somehow, nakasurvive nga dito si Tsutomu. 3 kilometers nga yung layo niya from ground zero, and oo, malayo-layo ito, pero malapit-lapit na rin ito sa sobrang lakas nga nung pagsabog na yun. Sobrang lakas ng pagsabog, na-damage nga yung eardrums ni Tsutomu, hindi nga siya agad makakita, and also, nagkaroon nga siya ng sunog sa iba't ibang parte ng katawan. Agad naman siyang nagpagamot, nagpahinga at umuwi nga din doon sa bahay niya na nandun naman sa Nagasaki. Pauwi naman si Tsutomu and sobrang traumatized nga siya doon sa nangyari sa kanya, pero ang hindi niya alam, mangyayari nga ulit sa kanya yon. August 9, 1945, kahit nasugatan at sobrang traumatized pa nga siya doon sa nangyari sa kanya, pumasok pa rin sa trabaho itong si Tsutomu doon nga sa branch ng Mitsubishi doon sa Nagasaki. Ang nakakatawa pa nga dito, ayaw pa nga siyang paniwalaan ng boss niya noong una kasi kesyo wala naman daw ganun kalakas na pampasabog, and gets naman din kasi nga bagong gawa lang yung pampasabog na yun eh. Kwento nga ni Tsutomu yung nangyari sa kanya doon nga sa mga katrabaho niya, and dito nga sila magugulat nang may mangyaring pagsabog ulit. Literal na nakabenda pa siya and masakit pa nga yung katawan, and dito nga sila matatakot nang ibagsak nga ng Amerika ang tinawag nga nilang Fat Man doon sa Nagasaki. Halos 60 to 70,000 buhay ang agad ngang nawala kung saan napulbos nga lahat ng bahay at mga taong natamaan nga nito. Siguro nung nagkita sila ulit ng boss niya, ang sabi na nung boss niya sa kanya, "Ikaw kasi binati mo eh." Joke lang. Mas may experience na nga itong si Tsutomu na identify nga niya agad yung mushroom cloud, kaya naman naligtas nga niya din yung mga katrabaho niya. Sugatan nga siya ulit, nadoble nga yung trauma niya, and isipin mo yon, in a span of 4 days, naranasan niya yung dalawang pinakamalaking pagsabog na gawa nga ng tao. Traumatized man, pero masaya pa rin naman si Tsutomu kasi nga, naligtas yung asawa at anak niya. Sobrang kakaiba nga na na-experience nga na Tsutomu, sa katunayan hanggang ngayon, si Tsutomu lang ang kaisa-isang taong nakasurvive sa parehas na pagsabog noon sa Hiroshima and Nagasaki, kung saan 200,000 na tao ang agad nawala nga sa mundo. Swerte man si Tsutomu dahil nakaligtas siya, nakakalungkot pa rin kung iisipin kasi nga sobrang daming buhay yung nawala at karamihan pa nga dito ay mga inosenteng tao nga. Isipin mo 210 to 230,000 na tao yung natigok dahil nga sa dalawang nangyaring to. Yung iba nga dito ay nategi years after dahil nga doon sa matinding radiation exposure. Nakakalungkot kasi even though pwede nating sabihin na mas marami pang tineging inosenteng tao yung mga Hapon noong panahon na yon na umabot nga sa 3 to 10 million people, maybe we couldn't say na deserve pa rin ng mga inosenteng tao yung mategi dahil doon eh. Kasi nga diba sabi nila, an eye for an eye makes the whole world blind. Again, mga civilians nga yung mostly nabagsakan at hindi naman mga sundalong Hapon na gumawa nga ng mga kahayupan na yun eh. Dahil nga sa na-experience niya, nilaan nga ni Tsutomu yung buhay niya para maging advocate para hindi na nga gumamit ng nuclear ever sa mundo. Ang nakakalungkot lang din dito, yung asawa at anak nga niya na nakaligtas nga doon sa pagsabog ay nawala rin agad sa mundo dahil nga sa cancer na posibleng konektado doon sa radiation nung pagsabog nga. Si Tsutomu naman, kahit nakaranas nga siya ng matinding radiation, maayos naman yung naging kalusugan niya. Tunayan, umabot pa nga siya ng 93 years old, and on January 4, 2010, tuluyan na ngang nakapagpahinga si Tsutomu. Tama na siya sa mundo, patuloy pa nga rin nabubuhay yung kwento nga ni Tsutomu kung saan ginawan pa nga siya ng movie na ang title ay Twice Bomb, The Legacy of Yamaguchi Tsutomu.